Good afternoon po, Vice Mayor. We are the students at Laguna State Polytechnic University from the College of Hospitality Management and Tourism. And first, we would like to extend our gratitude for allowing us to be part of this final output in our gender and society subject. We are truly honored for having you with us, Vice Mayor. So first, I would like to formally introduce my team who will be one of the reasons for this success, productive and fruitful time together discussing the issue that looks at sexual orientation, gender identity and expression or DSORD, and gender and development or GOD. So let me have first the introduction. I am Bea Molina po. Vice, my name is Raisa May po. My name is Anla Bilin Adriano po. My name is Andy Monterbo. And my name is Chidoro Topet. And I am Bea Marisa Agustin. And we want to have deeper knowledge as well to know your insight on this kind of matter and how you support and address the concern about the discrimination or possible discrimination that some Nagcarleños may experience in our city. So, before we start the formal question po, how are you feeling po? I'm fine and I'm good naman. So, I'm not feeling nervous. So I guess everyone is ready. So let's proceed po dun sa formal questions that we prepared. First is the background information about you po, Vice. So ano po yung full name niyo po? So, good day to everyone. I'm Vice Mayor Rexon Bertudes Arevalo from Barangay Alumbrado, Nagkaroon Laguna, and I'm on my second term as the Vice Mayor of Municipality of Nagcarlan. And previously, three-term councilor, graduate as a councilor. At currently, the presiding officer and the Vice Mayor and the department head of the legislative body of the Sangguniang Bayan of Nagkaroon Laguna. Nag-start po kayo as ano po? As a barangay kagawad, at the age of 20 years old. So that time, edad ng mga SK. No? So ako yung youngest barangay kagawad elected in the whole municipality of Nagcarlan. So from that, being youngest barangay kagawad, nagplan tayo to run as a municipal councilor noong 2004 and 2007. Pero unfortunately, hindi tayo pinalad. Pero on the third attempt on 2010, so nag-run tayo as a municipal councilor again, and pinalad na tayo as a number 5 councilor noong 2010, and then the following elections, 2013, nag-rank number 3 tayo, and from 2016 election, nag-rank number 1 tayo. So, yun, nagtatlong sunod-sunod na panalo at termino, natapos ko yung pagiging konsyal ng bayan. Yung 9 years in service as municipal councilor. So, actually, I have no plan naman talaga to run as a vice mayor. Pero parang naramdaman ko na kailangan pa ng taong bayan na nagkaroon ng serbisyo ng isang Rexon Arevalo. So that's why I decided to run as municipal vice mayor noong 2019 at pinalad naman tayo. No? Despite na ang mga nakasabayan nating kandidato noon ay sabihin natin mga influential and may sapat na resources, or sabihin natin may kakayanan talaga. No? Pero hindi naman naging hadlang sa atin yun to run, no, as a vice mayor. So panalo tayo, and then yung 2022 again nag-run tayo as a vice mayor and with a margin of 14,000 against dun sa kalaban natin. No? So I garnered 25,000 votes against dun sa aking contender na. So siguro yun nga, naramdaman natin na kailangan pa tayo ng bayan, no? Yung pagiging kabataan natin, yung lakas natin, yung kakayanan natin, at yung malasakit natin sa bayan, siguro yung nakita ng tao, kailangan pa tayo. And hopefully this coming 2025 for my third term and last term as vice mayor, hopefully manatili pa rin tayo bilang Pangulo ng Bayan.
So, gano'n naman yung ano eh, yung panuntunan natin when it comes to public service, no? Focus lang tayo sa ginagawa natin, at ang lahat ng ginagawa naman natin, dapat ipagsusulit natin sa Panginoon. At ang ginagawa natin ay para sa kapakanan ng kabutihan ng mga kaya. So, sa inyo, mga kabataan, maraming salamat. At itong pagkakaroon natin ng interview ay malaking bagay, no? To increase the awareness ng ating mga kabataan, lalo sa mga tulad ninyo mga new generation natin. In addition nga pala, no, more on politics kasi, more on political background yung naibahagi, at dahil natanong nyo naman, no? Pero actually, I'm the 10th child among the 14 children of my mother and father, ano? So, isang nanay ko, isa tatay, ha? 14 kami magkakapatid, ako yung pang-10, no? 7 lalaki, 7 babae. So, can you imagine? Di ba? Kung paano kami na-raise ng parents ko, yung 14. Pero I'm very proud sa parents ko. Kasi despite ng natin, hindi ba ganun, hindi kami well off, hindi kami mayaman, pero naitawid ang buhay ng 14 na magkakapatid. Para lang mas ma-inspire kayo. Ayan po. So, it totally inspires a lot of youth na po dito sa Carlan. And isa na po ako dito at the time na papakinggan ko po kayo mag-speak. And kagaya po nung nag-express po kayo, isa din po kayo dun sa nag-speak sa amin. And palagi ko pong napapakinggan yung inspirational na story nyo. And ayun, dumako naman po tayo dun sa mga questions about dun po sa Sargi and God. And yung pong first question is, are you aware of international and local gender and development or the GOD policies? Provide examples po. Yun, actually, kasi yung mga previous term ko, member kasi ako ng committee on, yung during as councilor, ha? Member kasi ako ng committee on women and social welfare and family concerns, no? So, natatakal din namin kasi itong about GAD or gender development, no? At yung mga international policies and even the national policies when it comes to GAD. So, very timely na talagang magandang pag-usapan itong gender development. So, recently, last March, so nag-celebrate ng Women's Month celebration, di ba? Yung the whole March, and yung March 8 declared as International Women's Day. So, yun ang reason din kung bakit tuwing March i-celebrate dahil naandun yung mga gender issues, no? Particularly affecting the women's sector. Pero pagdating sa polisiya, international policies and the local policies, nagsimula kasi ito sa CEDAW. Kung are you familiar with CEDAW, yung Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. So, CEDAW. So, actually, in the whole world, about 188 state parties yung kasama dito sa convention na ito. At isa doon ang Pilipinas, no? Na nagpo-promote talaga ng gender equality, no? When it comes to opportunity to access and to results ng mga programs and activities, ito mga polisiya na kailangan talagang gawin ng bawat member countries ng United Nations para sa promotion, para sa execution, implementation of programs na dahil itong may basihan itong CEDAW as a treaty, no, as parang agreement ng among the state parties and government, ano po, naka-align tayo ang Pilipinas dun sa CEDAW, sa convention on all forms of elimination of all forms of discrimination against women. And aside from that, yung sa Pilipinas, so meron kasi tayong Magna Carta for Women. No, ito ay naka-align naman kung familiar kayo sa MDGs o yung Millennium Development Goals, no, na nagpo-promote ng gender equality and women empowerment. Pero this time, SDGs na tawag, yung Sustainable Development Goals, di ba? Kung di ako nagkakamali, no, we have 17 Sustainable Development Goals. And isa nga po doon din sa women empowerment natin, to give equal opportunity, equal rights among women, no? Kasi doon sa Magna Carta, dito tinitingnan na ngayon yung equal na yung equal na pagkakapantay-pantay ngayon ng karapatan ng kalalakihan at ng kababaihan sa anumang usapin. Usapin man ito ng edukasyon, usapin man ito ng politika, usapin man ito ng employment o ng trabaho. Yun, tinitingnan natin ngayon na pareho ng opportunities. Hindi na lang ang kaya ng lalaki noon ay
hindi daw kaya ng babae ngayon. So wala tayo dapat maging gender bias o gender issue when it comes to rights, no? And opportunities na dapat meron ng isang kababaihan. So yung Magna Carta for women, yung CEDAW, yung convention, yung treaty rights ng human rights, no? Yun yung ating ano. So tayo naman naka-align naman ng mga programa at proyekto at polisiya sa ating mga international policies and national when it comes to rights of women. So for the next question, during your term of service, have you proposed enacted any local ordinance, resolution addressing issue on land? If yes, provide the ordinance resolution and its basic content. Yeah, exactly. During my term as a councilor, I enacted and I proposed a legislative measure to give equal opportunities and access to education ng ating youth, no, regardless of their sex, status, no. Ito yung that was 2015, no, na nag-start yung pagpapanukaan natin ng isang ordinansa. Ito yung Municipal Scholarship Program. So, pagdating sa Municipal Scholarship Program, binigyan natin ng equal opportunity ang ating mga kabataan, no? At hindi tinantinan dito yung kasarian din talaga. So hindi rin dito tiningnan. So walang discrimination talagang ginawa doon. Kundi siyempre yung poorest among the poor ay yun talaga tinarget natin, yung mga underprivileged, no? Underserved communities, yung mga families talaga, yung mga vulnerable sectors in the community, no, yung ating mga neglected youth, yung talagang coming from the far-flung areas, remote areas, yung hirap ang buhay. So, isang measure ang ginawa namin ay through municipal scholarship program na isinabatas ng pamalaang bayan ng Sangguniang Bayan during my term as a councilor, no? So until now, ini-experience pa rin natin at na-avail pa rin ng ating mga kabataan itong municipal scholarship. And this time naman, as a municipal vice mayor, no, I encourage the members of the Sangguniang Bayan to propose and other measures para to address other God issues. They say, how about the LGBT sector and even the men sector? Kasi majority or of our laws, no, in the Philippines, laging related sa women. Kumbaga, 'di ba yung BAUSI, yung Violence Against Women and Children, yung 9262, RA 9262, tapos yung RA 11313, yung Safe Spaces Act, 'di ba? So, particular lagi doon pumapabor ay sa mga kababaihan, no? Pero sa kagustuhan namin na magkaroon ng equal, no, ang women and men and even the LGBT sector, nagpasa kami ng mga ordinansa para dito. In fact, no, ang June, third week of June of every year ay declared as Men's Week celebration in the municipality of Nagcarlan. And the last week of June of every year ay declared as a LGBTQIA week celebration. So in fact, I have the copies of the ordinances. If you want to see the ordinances, the content, I have these copies. No? So ito yung last week of June, so LGBTQIA Pride Week celebration municipality. So meron po talaga tayong ordinansa. So this coming June, no, ay atin na po itong i-implement yung mga programa, activities for them, no? And then yung pong atin namang for men, no, kasi di ba meron mga samahan ng kababaihan, Women's Day celebration, Women's Month celebration, International Women's, di ba, mga ganyan. So sabi nga naman ng mga kalalakihan, paano naman kami, di ba? So through an ordinance, so nagpasa kami ng ordinance na declaring the third Sunday of the month of June 23 and each and every year as a Men's Day in Nagcarlan. So magkakaroon ka ng mga programa para sa mga kalalakihan.
So meron tayong mga talagang no? Pantay-pantay na, wala tayong tinitingnan. Wala tayong iniiwan na sector sa ating lipunan, no? So ito yung mga copies ng mga ordinansa na ipasabot natin, sa Sangguniang Bayan. So, and also, yung for the elderly naman, meron tayong ordinance naman providing assistance to senior citizens. So, regardless then of the of their status and their sex or gender. So, meron tayong tinatawag namin dito sa ordinance nito ay Kalinga, kay Lolo at kay Lola ordinance. So, under them may mga programa kami under the GAD budget. So, are you familiar with the GAD budget? Familiar ba kayo sa General Development Budget sa mga local government units? Hindi. So, hindi kayo familiar. So, yung sinasabi natin, GAD budget, Gender Development Budget, ito yung 5% of the total budget of the particular LGU is set aside for the different programs, projects, and activities, yung PPAs, para ma-avail, ma-implement natin mga programa. So, dapat nakalahad na yung mga programa out do sa 5% of total budget. Let's say, meron tayong 100 million. So, magkano ang 5% of 100 million? 5M? Tama? 5M. So, yung tama, no? Tama calculation natin. So, yung 5 million out of 100 million, dahil yun yung 5% of the total budget ng ating annual budget ng isang LGU, intended yun for gender and development projects. No? So, tulad nun, nagagawa kami, every year, nagagawa kami ng annual gender development budget. So, nandito, naka-itemize dito, nakalahad dito lahat, yung mga different programs, activities ng ating LGU nagkarlan, ng municipal government nagkarlan, para, kasi katulad ng kasaan ng bayan, di ba, skills training, scholarship program, vaccination. So, ina-address ng ating GAD budget yung mga programang nakalinya sa education, sa nutrition, sa health, employment. So, yun. Kaya makikita natin talagang mayroong programa para to promote the gender and development programs. No? So, yun. When it comes to GAD programs and budget natin. So, ito, masusi itong pinaplano. So, yun po, yung ating po at ito, dumadaan din sa approval ng Sangguniang Bayan. So, as legislative body, policy-making body of a particular local government unit, so kami po ang nag-aaral nito at kami din ang nag-approve nito. So, ako yung pumupok once na naiharap ito ng particular committee sa Sangguniang Bayan. So, after the deliberation namin, yung mga questions namin, yung mga queries namin, so, subject for talaga, thorough and deliberation sa session ng Sangguniang Bayan bago ko i-approve. So yun. What else? So, parang nasagot nyo na din po yung next question Ayun. po na during Nauna your pa term ako, of sorry. service, have you spearheaded any program or activity addressing issues and God? If yes, what did you do? So, kagaya nga po nung sabi nyo kanina na nag-propose po kayo ng equal na mga programs po sa mga kalalakihan and pati gayon na din po para lang hindi po sa mga kababayan, pati na rin po sa mga LGBT. So, kagaya nga po nung sabi dito, nakita po namin na nanguna po talaga kayo dun sa mga activity na yan. So, baka po may iba pa po kayong activity na pinangunahan pa po in the past or gagawin pa po in the future. Ako kasi nung counselor ako, even until now, talagang ang focus ko talaga, more on education talaga. Well, yan, medyo emotion ako pagdating sa usaping education. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, 14 kami na magkakapatid. And in fact, ako lang yung nakatapos ng college. Yeah. So, ganun yung eagerness ko talaga na makapagtapos. Though scholar ako noon sa UP,
Pero hindi enough din naman yung tinatanggap kong scholarship grants or tulong galing sa University of the Pilipinas. At aside doon, nabanggit mo nag-express din ako noon. So lahat ng means of support, no? So inon talaga natin. Yun, talagang pagdating sa education talagang pinagtutuunan natin. Ano? And kasi naniniwala kasi ako talaga na edukasyon ang solusyon sa kahirapan at sa pag-abot ng pangarap. No? Kaya kung meron pa tayo na gagawin pa rin talaga mga polisiya, ang sangguniang bayan sa pamamagitan ng pangunang inyong lingkod, nandiyan na, may mga naipasa na rin kami, yung incentives para doon sa mga Latin honors, di ba? So, yun din, yung mga gusto pa rin namin talaga, yung sana, yung mga magiging passers, di ba? Yung mga magtatap sa mga board exam, nabigyan pa rin natin, di ba? Tapos, kung kakayanin ng income, no, ng pondo, ng lokal, na mabigyan ng opportunity pa rin talaga ng ibang programa, why not na hindi natin gawin. Pero ang kailangan natin ngayon ay yung mapataas talaga yung awareness ng taong bayan pagdating sa mga kung saan pwede makakatulong sila, lalo tigitong sa ating mga nasa business sector, yung mga gustong mga mag-invest sa bayan ng Carlan, kasi pag hindi lalaki ang income na ng Carlan, hindi rin dadami ang programa ng bayan. Kasi nakasalalay ang pagpapatakbo ng isang bayan sa kung ano yung nagiging income, no, from the economic side, on the economic side, on the business side, kung ano yung industriyang gayabong at aangat sa nagdala. Para itong mga programa sa edukasyon, sa nutrisyon, sa kalusugan, ay matugunan talaga. Ito mga basic services na kailangan ng ating mga bayan. Doon tayo nakatuon. And then, yung pagpupromote, ito sa advocacy ako din, no? Yung pagiging ready ng bayan ng Carlan when it comes to IT, information technology, na dapat IT-enabled municipality na tayo. Sabihin natin, pinabibilis natin yung mga transaction. High-tech, kumbaga, high-tech na tayo. Online na dapat tayo ngayon. Di ba? So, digital na dapat. Para kapag mabilis ang transaction, mabilis ang pagpuproseso, di ba? Hindi mahihirapan ang ating mga ngalakal, mga nag-i-invest bayan ng Carlan. So, dadami ang negosyo, dadami ang kalakalan, ang industriya, ang trade natin sa Carlan. So, dadami ang programa. So, yun ang kailangan mo natin. And, nakakatuwa naman din talaga. Ito yung panahon na talaga pinopromote natin ng todo-todo yung pagiging transparent at pagiging accountable ng gobyerno. Are you familiar with any cases of discrimination of person in your locality on the basis of zoning? If yes, what did you do? Actually, pagdating sa discrimination, wala naman akong na-feel na discrimination dito sa atin. No, kung meron, very minimal o hindi man reported, no? Pero yun nga, ina-encourage namin ang mga mamamayan, ang taong bayan na kapag naka-experience ng mga ganitong mga discrimination, di ba, i-report na, no? Ipagbigay alam lang sa amin para yung proper authorities ma-call natin attention kung meron mga nagaganap na discrimination dito within this municipality, no? Pero so far, wala pa akong na-experience o na-encounter na nagkaroon ng discrimination dito. No? Kasi actually gusto nga namin magkaroon pag nagpag-uusapan namin ni Mayor, gawin natin i-impose o gawin natin na we have 3 separate CR, comfort room, no? Male, female, and all gender CR. Diba? Kasi tibang LGU nakikita ko yan, even sa airport, sa mga diba? Kasi atin ngayon, yung mga PWs, binibigyan natin ito priority talaga for PWD, senior citizens, yan. So, but still, inaaral pa aaralin pa rin naman din talaga yan. Dahil nga, kailangan talaga ay maging matibay yung pagpapa-implement nito. Pero we encourage the tourism industry, we encourage the different establishments na baka pwedeng masimulan din sa kanila.
hindi lang si LGU ng Carlan, hindi lang within the munisipyo, kundi yung even the tourism industry establishment ay makapag-put up din ng mga ganitong mga anti-discriminatory tawag dito, projects, no? Particular nga, doon sa muna, sa comfort room, di ba? Siguro naman nakakaano rin kayo sa mga malls, may mga ganyan din, di ba? So, yun, wala naman na discrimination issue pa sa ngayon. Hopefully, wala. Sana. So, yung pong next is, do you plan on proposing or enacting a local ordinance or resolution addressing discrimination based on SOGI in your locality? If yes, what will be its basic content? Yung SOGI, matagal na, no? Gusto ko lang bigyan kayo ng a little background about SOGI. Kami kasi through my party, no? Yung Citizens Action Party, national party siya, and I have a partner institute, yung Institute of Politics and Governance. So kami sa Congress, naglalabi kami. In fact, friend natin si Senator Rizon Tiveros, no? One of the best senator in the Philippines when it comes to women's rights and gender equality, no? Nagkakaroon kami ng mga dialogue pagdating sa mga ganyan sa SOGI, no? Yung sexual orientation, gender identity and expression, no? Bill. Almost hindi ako nagkakamali, almost 2 decades na ito inilalaban sa Kongreso, sa Senate. Pero hopefully sana talaga ay magmaterialize na talaga, maging polisiya na, maging isang ganap ng batas. No? Kasi hindi na siguro kailangan pang magkaroon ng kanya-kanyang inisyatiba ang mga partikular na lokal na pamahalaan o ang isang sangguniang bayan kung meron ng existing national law. Kaya sana kung magiging national law na ito si SOGI bill, diba? So, implementation na lang ito pababa, no? To the grassroots level, no? So, ibababaan na lang ito para ito na yung maging pamantay at maging basis, no? Legal mandate and legal basis for all of us, diba? Para, alam mo yun, matapos na yung pakikipaglaban natin sa discrimination, problems and issues and concerns. So, sa ngayon ay wala pa tayong SOGI ordinance or any SOGI related na measure sa lokal. Pero sa national, isa ho tayo sa na tumutulong para maisulong ito at mailabi sa national. So, yun naman ang ginagawa natin. Continuous dialogues with different sectors and non-government organizations na may sa batas na ito to end discrimination na. So, ayun po, thank you po sa pagsagot sa tanong namin na nagkaroon po kami ng dagdag kaalaman. Tsaka marami po kami na. For the last question po, do you plan of spearheading any program or activity addressing discrimination based on SOGI? If yes, what will it be? Yung mga yung mga programs na in-spearhead natin, mga pinasimulan natin, sabi ko nga kanina sa inyo, konsyal pa lang ako, pinasimulan natin yung scholarship program na hindi tinanong natin ang status, kasarian, kung ano pa man, di ba? Tapos itong mga ordinansa na ipasa namin, hindi ito magkakaroon ng justice kung hindi ito walang magiging kaganapang mga programa o proyektong naka-align doon sa mga pinasa naming ordinansa. So, yung mga darating na gawain para this coming June, no, to fully implement yung mga ordinansa ay yan yung mga gagawin natin mga gawain pangkatahakbang, no? Sabi nga namin katulad doon, usually ano ba yung interest ng LGBT? Yeah. So ano yung mga activities na pwedeng i-spearhead ng LGU to address the needs, no, ng ating mga LGBT, diba? Ito ba may kaugnayan sa hanap buhay? So kailangan nakikipag-tie-up tayo sa TESDA, diba, para to give them skills training on, let's say, on dressmaking, haircutting, cosmetology, diba? So yun mga ganyan activities na pwedeng i-enhance yung skills ng ating mga LGBTQIA
members, and even the men sector, no? Ano yung programang nakaalin sa kanila? Ako, naisip ko, dahil nga ang kalalakihan ay prone, no? Pagdating sa kanilang kalusugan, ay prone ng kalalakihan sa prostate cancer. Why not na hindi tayo mag-initiate o mag-spearhead ng activity on promotion and to increase the awareness ng ating men when it comes to prostate cancer. Diba? Yung prostate cancer awareness para ma-eliminate or to lessen the cases of prostate cancer victims. Diba? What else? Yung ding tawag dito, yung pakikipag-ano din natin sa labor department, sa DOLE, na, di ba, kadalasan ang ating mga kalalakihan ay nasa construction, di ba? Tingnan natin, yung bagang wage, pagdating sa wage rate, ay enough ba sa kanila na makabuhay ng pamilya kung hindi pa rin sila na itataas yung wage rate nila, no? Kasi alam nating napag-iwanan din ang construction industry din kasi. So, pati yung nga, maano sila, ma-professionalize din. Yun nga, makapag-undergo din sila ng test na training on carpentry, masonry, di ba? At least certificate yung hawak nila. Why not? Baka mabigyan natin ng opportunity sila to go abroad, magamit yung skills nila. Di ba? So, yun yung mga nakikita natin programa. So, sana yung mga neglected sector, na marginalized sector, matulungan natin pagdating sa mga polisiya na mag-aangat sa kanila. Yan ba yung ating mga ilang pang pinaplano sa in the near future. Ayun po, parang personal, parang personal thoughts na lang po. Ano po yung may a-advise na po din sa mga youth po or sa mga tao na gustong, mga aspirant na youth na gustong pumasok sa politika po para po ma-address yung atin po mga issue about po sa guns, sa SOGI, and sa discrimination po na mas makaka-enhance po din sa pamumuhay po dito sa Neverland. Ako naman lagi kong sinasabi naman sa ating mga kabataan, stay focused, no? Achieve your goals. Diba? Ang kailangan lang natin, pero maatin lang natin ito through collaboration, no? Pati una yung faith in God, no? Huwag mawawala yun. Kasi lagi naman ang guidance from above. Yan ang magiging strength natin at foundation talaga natin to fulfill our dreams, no? Na despite kung ano mang katatayo ng buhay mo, kung saan ka galing man, kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, katulad nga, di ba, yung issue ng mental health ngayon, ng mga kabataan, pero pag talaga strong yung faith natin kay God, yung positive, no? Yung pagiging optimistic natin, na kala natin yung una hindi natin kaya, pero kakayanin natin. Isipin lang natin talaga, at pahalaga natin, yung mga taong nasa likod lang natin na handa tayong tulungan. At balikan din natin sila. Once na naandun na kayo sa tugatog ng tagumpay, never ninyong kalimutan yung mga tao. At lagi, sabi niya, matandang kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinagalingan, hindi makakarating sa parang. So, kung saan man tayong dalhin ng panahon, lingunin natin yung mga taong tumulong sa atin. At matuto din tayo magbalik ng tulong sa mga tao namang nangangailangan. Yun lang yun. Sabi ko nga, wala pinagkaiba yan sa alon ng karagatan. Diba? Yung dagat, umaalon, saan magdali ng alon ng karagatan, pero at pilit-pilit pa rin nahalik at lalapit, dadampi ay sa dalampasigan. So, sabihin, saan magkano dalhin ng alon ng buhay, pero balikan pa rin natin. Basta dapat mga kabataan ngayon ay laging optimistic. Tapos yung strong faith. Huwag tayo pa-distract sa anumang mga, alam mo yun, mga nega, mga bashers, mga ganyan. Stay focused. So lalo sa mga gustong pumasok sa magulong mundo na meron ako. Diba? Napaka-stressful na environment na meron ako as a public servant, no? Ganyan lang. Sabi ko, hindi ba ako tatagal lang almost 2 decades, no? From pagiging barangay kagawad,
No? Until now, naka-vice mayor tayo. Tapos, yun nga, yung mga ganyang issues, sa mga discrimination, sa SOGI, God-related concerns, na ako, I'm looking forward lagi na sana, no? Dumami pa yung mga kabataan na talaga ang titingnan ay makapagnilbihan sa bayan, no? Na hindi titingnan kung ano yung magiging pakinabang nila sa gobyerno, kundi kung paano mapapakinabangan ng gobyerno kayong mga kabataan. Kung paano gagamitin natin yung lakas, yung kaalaman natin ng kasalukuyan. Kasi kung ano man ginawa natin ngayon sa kasalukuyan, mabuti man yung masama yan ang mamanahin ng susunod na henerasyon. Pero kapag maganda yung ginawa natin ngayon, mga programa at gawain, proyekto na kapakinabangan, mamanahin pa ng susunod na henerasyon. Gawin na natin ang kung ano mabuti, kung ano yung dapat ngayon. Diba? Well, ako kasi Boy Scout ako eh. PSP trainer ako, Red Cross volunteer ako, dukong voluntaryo ako. Kaya bago naman ako pumasok sa politika, sa serbisyo publiko, na-train na ako at na-inculcate ko na sa isip ko yung pagiging isang tunay na lingkod na bayan at isang pagiging voluntaryo. No? Sabi ko nga, hindi na, kung matapos man ako sa panunukulan ko, pagiging vice mayor o naman magdagante sa akin, sabi ko, hindi natatapos sa mundo ng politika ang buhay ko. Pwede akong bumalik sa buhay ko bilang isang voluntaryo. Na pwede pa rin akong mag-extend ng arms ko, no, ng hands ko, para tumulong pa rin sa bayan. So yun, sana ay naging inspiring itong interview ko ito. No? At natutuwa ako. Talagang pag yung mga kabataan na nakakausap ko, iyak ako eh. Kasi, matindi na yung mga pinagdaan din natin. Yung mula sa pagiging mag-aaral, laki ako sa lola eh. So, yung alis ako para madagdagan yung baon ko. Ang laman ng bag ko, kalate, damit, kalate, espasol, oraro, krope, candy. Nagbibenta ako sa mga classmates ko. Tapos, nagpapa-research sila sa akin sa library, tapos nagpapa-computers, yung extra baon para makapagtapos ng pag-aaral. Kaya, yun, kapag talagang mga kabataang walang-wala din talaga, hindi ko talagang hindi maaaring hindi tulungan. Kung ano man mapapago. Kaya yung scholarship talaga, yun ang inilaban ko nung konsil ako. Na hanggang ngayon naman nakakalimutan. Kasi gusto ko, maraming magiging produktibong kabataan lumuusubong sa bayan ng kami na mag-aangat sa katatayuan ng bayan. Malagay tayo sa mapa ng Pilipinas. Pasensya kayo ha. Devotion na ako yan. Meron pa tayo? So, thank you po, guys. Ayun po, maraming salamat po. Hindi lang po kami yung may inspired dito, no? Pati din po yung makakapanood and at the same time, yung prop po ng dito po sa subject namin. Thank you po sa paglaan po ng time sa amin kahit sobrang busy po yung schedule nyo. Sobrang appreciate po namin yun.